Magandang araw sa lahat, welcome po ulit sa atin channel ang Biyahe y Komida. Punta tayo sa atin topic. Jojo Nones, itinanggi ang aligasyon ni Sandro Mulak. Jojo Nones, bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Mariing itinanggi ng GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard E. Dude E. Cruz na may katotohanan ang reklamong sexual harassment sa kanila ng GMA Sparkle artist na si Sandro Mulak. Nitong Lunes, August 12, 2024, dumalo sina Nones at Cruz sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Makaraan silang padalhan ng subwena nang hindi sila dumalo sa unang pagdinig noon Biyernes, August 10. Paliwanag ng dalawa, hindi sila umiiwas sa investigasyon. Dahil daw sa takot na mahusgahan agad ay minarapat nilang hindi dumalo sa unang pagdinig. Bagay na hiningi nila ng paumanhin nang humarap sila sa committee at basahin ang inihanda nilang statement matapos nilang sumumpang magsasabi ng katotohanan. Pahayag ni Nones, bago po ang lahat, gusto po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa unang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kaming masubject sa media circus at premature trial. Gayon din po, natakot din kami na malabag namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI, National Bureau of Investigation, nang nagsimula na ang mga panahong iyon at nagpapatuloy rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal ilabas ang lahat ng mga counter-allegations at ebidensya namin sa publiko. Dahil ayon sa NBI kahit ang alegasyon ng diumano'y biktima ay hindi pa rin nila maaaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat raw po ng hawak ng NBI ay hindi ebidensya hanggat hindi napapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating chairman na si Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang nating senador na si Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Nagsimula nang kumalat ang toddler tungkol sa insidentalenteng kinasasangkutan ni Sandro at nina Nones at Cruz sa pamamagitan ng blind items. July 30, 2024, naglabas ang Pep Troika ng blind item tungkol sa isang baguhang aktor na muntik ng maging midnight snack di umano ng dalawang powerful akla ng isang istasyon. Mabilis na kumalat ang swab wipe sa social media kung saan tinukoy ng netizens ang mga hinihinalang personalidad na sangkot sa issue. Gabi ng July 30 nang maglabas naman ng official statement ang GMA7 na nagsasabing nakarating dito ang kontrobersyal na insidente na sangkot ang isang artist at dalawang independent contractors ng network. August 1, isinapubliko ng GMA Network ang natanggap nilang formal na reklamo ni Sandro laban kina Nones at Cruz. Sa pagdinig kanina sa Senado, inamin ni Nones at Cruz na sila nga ang independent contractors ng GMA Network na inireklamo ni Sandro saan nila iwalang katotohanang aligasyon. Pinabulaanan din nilang sila ay maimpluwensyang tao sa Kapuso Network. Katulad daw ng ibang empleyado ay alam nilang anuman oras ay maaari silang tanggalin sa kanilang mga posisyon sa trabaho. Paglilinaw ni Cruz, opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noon mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng anumang sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataon ito, sa harapan ninyong lahat, mariin po namin itinatanggi ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network, tulad ng lumalabas. Taliwas sa sinasabi online, wala po kaming kapangyarihan o impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang ang nagawa namin sa production yon ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Kung kaya't hindi raw makapaniwala sina Nones at Cruz na hahantong sila sa puntong irereklamo sila ni Sandro. Kilala raw silang magalang, malinis, at may disingatang pangalan sa entertainment industry. Ito raw ang naging sandata nila para tumagal ng halos 30 taon-taon sa GMA7 at makapagbigay kontribusyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga top-rated television show at teleserye.
Pahayag ni Cruz, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito ay malawak ang amin naging kontribusyon sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan ng naiambag namin mga award-winning at top-rated television shows and teleseries. Maganda po ang takbo ng amin karera. May tatanong niyo po sa amin mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa amin naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-tagal namin sa industriya, wala po kahit ni isang reklamo, sexual man or anuman ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang memory namin pangalan, karera, at reputasyon para makapang-abuso o haras ng isang tao. Hindi rin daw nila maaatim na abusuhin si Sandro, lalo na't alam nila ang maaaring gawin nito dahil sa impluensya ng kanyang amang si Nino Mula. Saad ni Nones, lalo na po na alam namin na anak ng brush na artista at maimpluensyang pamilya si Sandro. Ano naman po ang laban namin mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Aminado sina Nones at Cruz na gay ang kanilang sexual orientation, ngunit hindi raw ito sapat na rason para makapangtapak, makasakit, at mang-abuso sila ng kapwa-tao. Sabi ni Nones, hindi naman po namin itinatanggi na bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic, at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin ginit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla o kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at description. Diin pa niya, bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa pagpapatuoy ng investigasyon, ay hiling sina Nones at Cruz sa publiko na huwag lang husgahan sa kung ano raw ang mga nababasa nila online. Kung maaari raw sana ay hintayin muna ang pinal na investigasyon bago sila paratangang parang convicted criminals. Emosyonal na saad ni Nones, sa huli, rin po ay humihingi ng hostya. Pabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Like po namin patunayan sa piskalya o anumang korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Pero habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo muna po kaming husgahan, itring na parang mga convicted criminals. Sa huli, maaaring tumawid sa pangalan ng ipahatid kay Sandro. Anila, kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo, alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo. At yan ang atin latest Showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more Showbiz Chika updates. Maraming salamat sa lahat ng subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.